Hindi inakala ni Sophia Miller na ang mga salita ng doktor noong araw na iyon ay makakapigil sa takbo ng oras sa kanyang buhay. Isang malamig na umaga sa kalagitnaan ng Pebrero sa Spokane, habang makapal pa rin ang niyebe sa paligid ng mga bubong, lumabas siya mula sa klinika ng Fred Hutch Cancer Center na may nagdidilim na isip. Ang kanyang 19 na taon sa mundo ay biglang lumiit sa 6 na buwan. Tila may nagtiklop sa aklat na hindi pa niya natapos basahin kahit kalahati. Ang kanyang acute myeloid leukemia, matapos ang halos isang taong paggamot, ay pumasok na sa drug-resistant stage. Maging ang huling protocol ay nabigo. Ang kanyang immune system ay hindi na tumutugon. Ang mga cancer cell ay patuloy na dumarami. Wala nang maaaring subukan, wala nang clinical trials na bukas para sa kanya, at wala nang pag-asa. Hindi umiyak si Sophia. Hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil walang mababago ang luha. Matagal na niyang inisip ito. Hindi lang niya inakala na darating ito ng napakabilis. Ang pakiramdam ay hindi takot at hindi rin desperasyon. Ito ay tulad ng kapag biglang pinatay ng isang tao ang ilaw sa isang silid na kinalakihan niya. Iniiwan siya sa dilim. Hindi alam kung ano ang susunod na dapat hintayin. Pagdating sa bahay, mas tahimik ang kanyang mga magulang kaysa karaniwan. Sila ay nagdusa, kasama niya sa bawat chemotherapy, sa bawat blood test, sa bawat pinakamaliit na komplikasyon. Hindi na sila nag-usap tungkol sa diagnosis. Nag-usap lang sila tungkol sa mga normal na bagay. Ang hapunan, ang panahon, mas mataas ang bayarin sa kuryente nitong buwan kaysa dati. Pinakinggan ni Sophia ang lahat, ngunit walang iningatan. Isang bagay lang ang iniisip niya. Ano ang gusto ko para sa mga natitirang araw ko? Ito ay isang kakaibang tanong. Karaniwang hindi iniisip ng mga tao ang gusto nila kapag alam nilang malapit na silang mamatay. Iniisip nila ang kanilang pinagsisisihan. Ngunit walang pinagsisisihan si Sophia. Hindi pa siya umibig, hindi pa siya naglakbay sa malayo, hindi pa siya nabuhay ng tunay. Karamihan sa oras niya mula high school hanggang kolehiyo ay nagugol sa ospital na may mga karayom, monitoring screens at amoy ng disinfectant. Ang kanyang mundo ay napakaliit na maaari itong ipasok sa isang kama sa ospital. Ngunit isang kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang bagay na hindi niya kailanman naglakas loob na bigkasin. Gusto niyang pumunta sa Pilipinas. Wala sa kanyang pamilya ang nakabanggit ng bansang iyon. Wala silang kaibigang Filipino. Wala ring kamag-anak na naglakbay sa Asia. Ngunit si Sophia, sa mga buwan na siya ay nasa ospital at hindi makapag-aral, ay nag-scroll sa YouTube, sa mga travel blog, at isang araw ay nakita niya ang isang video tungkol sa Maynila. Ang siyudad na iyon ay maingay, magulo, napakaraming jeepney na nakakabaliw, ngunit may isang bagay na hindi niya maiwasang tingnan. Isang mundo na ganap na kakaiba sa Spokane, kung saan ang lahat ay hindi mapakali, kung saan ang buhay ay tila patuloy na sumasagasa. Hindi niya maintindihan ang damdamin. Alam lang niya na sa mahabang araw na nakahiga siya sa kama ng ospital, ang imahe ng Maynila ay bumabalik-balik sa kanyang isip tulad ng isang paulit-ulit na pelikula, hindi bilang isang tourist destination, kundi bilang isang kakaibang panaginip ng isang babae na malapit ng maubusan ng oras. Sa simula, hindi niya sinabi kanino man. Ang ideya ay masyadong walang kabuluhan. Sino ang gugustuhin na maglakbay sa kabilang panig ng mundo habang may sakit na maaaring kumitil sa kanyang buhay anumang oras? Ngunit isang gabi, habang tahimik na inayos ng kanyang ama ang tumpok ng mga medical records at ang kanyang ina ay nagluluto sa kusina, biglang sabi ni Sophia, "Gusto kong pumunta sa Pilipinas." Ang katahimikan ay tumagal ng mas matagal kaysa karaniwan, tumingala. Ang kanyang ama, tila, hindi maintindihan ang sinabi ng kanyang anak. Tumigil ang kanyang ina sa paggawa, naguguluhan ang tingin, at walang sinuman ang nakapagsalita, at alam niya kung bakit. Ang kanyang ama ay isang software engineer, lohikal ang pag-iisip, at mahigpit sa mga panganib. Para sa kanya, ang bawat plano ay nangangailangan ng malinaw na dahilan, contingency plan, at konkretong datos. Ang kanyang ina ay dating nurse, kaya alam niya ang kalagayan ng kanyang anak. Siya ay mahusay magtiis, hindi madaldal, ngunit hindi na itago ang kanyang pag-aalala.
Alam nilang dalawa na ang katawan ni Sofia ay hindi makakatiis sa isang mahabang flight. Ang pagbabago ng kapaligiran, pagkain, klima lahat ay panganib. At sa isang bansa tulad ng Pilipinas, kung saan walang health insurance para sa mga dayuhan, kung may mangyari, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang lahat ay tila masyadong mapanganib at masyadong hindi makatwiran, ngunit hindi na nagpatuloy si Sofia upang mangumbinsi. Ayaw niyang pilitin, tumingin lang siya sa kanila at naghintay. Sa loob niya, hindi siya umaasa na papayagan siya, ngunit kailangan niyang sabihin ito, kailangan niyang ipaalam sa iba na kahit anuman ang mangyari, mayroon pa siyang gustong gawin. Nang gabing iyon, hindi naghapunan ang kanilang pamilya at walang masyadong nagsalita. Ngunit pagkaraan ng isang araw, nagsimulang mag-research ang kanyang mga magulang. Naghanap sila tungkol sa Embahada ng Amerika sa Pilipinas. Nagtanong sila sa doktor tungkol sa mga panganib ng long-haul flight. Naghanap sila tungkol sa mga international hospital sa Metro Manila at natuklasan nila na baka hindi naman imposible. Isa sa mga pangalang lumutang ay ang The Medical City, TMC, sa Ortigas, na kilala bilang sentro ng espesyal na paggamot sa kanser sa dugo sa bansa. May ilang artikulo sa Ingles na nagsulat tungkol sa mga kaso ng international patients na ginamot doon. Ang website ng ospital ay may English translation section, may clinic para sa mga dayuhan, at may medical interpreters. Binasa nila ang lahat at nagsimulang mag-isip. Hindi pa rin umasa ng husto si Sofia, ngunit nang makita niya ang kanyang mga magulang na idinikit ang mapa ng Metro Manila sa dingding, alam niya na ang imposibleng bagay ay dahan-dahang nagiging posible. Nagsimula siyang maglista ng mga lugar na gusto niyang puntahan. Hindi marami, ang Intramuros, ang National Museum, at isang coffee shop na tinatawag na kapitbahay na nakita niya sa isang vlog. Maliliit na bagay, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamalaking panaginip sa kanyang buhay. Ang paglalakbay na iyon, kahit hindi pa tapos, ay nagsimula mismo sa sandaling binanggit niya ang kanyang hiling. At nang bumuntong hininga ang kanyang attending physician, isang taong laging maingat at sinabing, "Kung ako ang magulang, hindi ko rin siya pipigilan." Naging malinaw ang lahat. Alam ni Sofia na maubusan na siya ng oras, ngunit marahil hindi pa talaga siya naubusan ng pagkakataon. Hindi pagkakataon na gumaling, kundi pagkakataon na mabuhay ng lubusan kahit isang beses. Kahit sa huling mga araw, at ang Pilipinas, na malayo at puno ng kawalan ng katiyakan, ang pinili niya para gawin ito. Ang medical records ay inimprenta sa 3 kopya. Isang orihinal na English copy, isang kopya na may kalakip na translation at profesional na terminolohiya, at isang simpleng summary na naglalaman lamang ng mga pangunahing parameter. Ang bawat gamot, bawat pag-admit, bawat palatandaan ng komplikasyon ay malinaw na naitala ng kanyang doktor sa spoken. Maingat silang naghanda ng lahat, tila wala ng pagkakataon na mag-ayos pa sa hinaharap. Ang mga waiver at commitment forms ay pinirmahan din. Naiintindihan ng lahat ng panig na ang biyahe na ito ay hindi para gumaling, kundi para tuparin ang isang hiling. Ang mga tiket sa eroplano ay binili ng paunti-unti mula sa Seattle. Ang bagahe ay hinati sa 2, isa para sa personal na gamit at isa para sa mga gamot at simpleng medikal na kagamitan. Ang kanyang ina ay nagdala ng isang hiwalay na bag na puno lamang ng dried food at biskuit kung sakaling hindi siya masanay sa pagkain. Inimprenta ng kanyang ama ang mapa, address ng hotel, daan patungong ospital at inihanda ang bawat tanong na kailangan ng interpreter. Sinubukan nilang maghanda na tila makokontrol nila ang lahat kahit alam nilang lahat na walang anumang bagay ang tunay na nasa kanilang kamay. Sa mahabang flight, halos hindi siya natulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, ang mga dating imahe ay bumabalik. Ang silid ospital na may bintana na nakatanaw sa parking lot, ang gown ng pasyente na may tatak ng ospital at ang tunog ng heart monitor na patuloy na tumutunog bilang paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat sa paligid niya ay kakaiba. Hindi pamilyar na boses, hindi pamilyar na amoy ng pagkain at mga mukhang hindi niya kilala. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at hindi rin sigurado kung makakabalik pa siya. Ang tanging sigurado siya ay umalis na siya sa pamilyar na comfort zone ng tuluyan.
Nang lumapag ang eroplano, walang sino man sa kanila ang nagsalita. Ang sunod-sunod na anunsyo, ang pagmamadali ng mga tao sa paligid lahat ay tila ibang-ibang ritmo ng buhay. Ang siyudad na ito ay hindi tulad ng anumang lugar na napuntahan niya. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis na nakakagulantang. Sinubukan lang niyang panatilihing gising ang kanyang isip upang hindi siya maligaw sa kaguluhan. Ang unang araw ay lumipas na may napakakaunting interaksyon. Sila ay nasa hotel, nag-check muli ng gamot, sinubukan tawagan ng ilang numero ng ospital ngunit walang sumasagot sa Ingles. Ito ay nag-alala sa kanyang ama. Nag-check muli siya ng impormasyon. Natuklasan na ang ospital ay may sariling email address para sa mga international patients at agad na ipinadala ang mga records na kalakip. Pagkaraan ng isang araw, nakatanggap sila ng tugon sa Ingles mula sa coordinator ng The Medical City Ortigas na nagbigay ng malinaw na direksyon kung paano mag-schedule, humihingi na dalhin ang records at nagbigay ng oras para sa appointment sa Hematology Department. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o mag-alala. Ang mabilis na pagtanggap ay ikinagulat niya. Inakala niya na kailangan pa niyang pumunta sa ilang lugar para humingi ng pahintulot, maghintay. Ngunit tila iba ang takbo ng mga bagay dito. Maaaring swerte o maaaring sapat na malubha ang kanyang kalagayan kaya walang gustong magpatagal pa. Pagdating sa ospital, naghanda sila, tila papasok sila sa ibang mundo. Dala ng kanyang ama ang inimprentang tugon na email. Mahigpit na hawak ng kanyang ina ang bag ng gamot. Siya ay nakasuot ng long-sleeved shirt upang takpan ang mga pasa na hindi pa nawawala mula sa huling intravenous infusion. Walang masyadong nagsalita, sumunod lang sila sa mga direksyon. Nang dumating sila, ang una na nagpabigla sa kanila ay hindi ang pasilidad, kundi ang paraan ng paglapit ng ospital sa mga dayuhan. Isang empleyado na nagsasalita ng simpleng Ingles ang sumalubong sa kanila, dinala sila sa isang hiwalay na lugar para sa international patients at tinulungan silang punan ang mga medical forms. Pagkatapos ay dumating ang isang interpreter, nagpakilala ng maikli at humingi ng pahintulot na tingnan ang records. Wala pang isang oras, dinala na sila sa Hematology Department. Ang doktor na tumanggap sa kanila ay may edad, seryoso ang tindig, at nagpakilala bilang Dr. Dizon. Hindi siya masyadong ngumiti ngunit ipinakita ng kanyang mata ang matinding pagtuon. Matapos basahin ang summary ng medical records, nagtanong siya ng malinaw at mabagal na mga tanong. Ang interpreter ay naghatid ng bawat detalye. Hindi niya naintindihan ang lahat ng terminolohiya, ngunit ang paraan ng pagtatanong ng doktor ay nagpadama sa kanya na hindi ito isang social consultation. Ito ay isang seryosong pagsusuri na maaaring magbunga ng tunay na desisyon sa paggamot. Matapos ang humigit kumulang 2 oras na pag-uusap, humingi ang doktor ng retest para sa ilang blood indices. Ipinaliwanag niya na kailangan ng eksaktong parameters upang malaman kung may sapat pang lakas ang katawan niya para tanggapin ang bagong therapy. Ang resulta ay makukuha sa loob ng 48 oras. Sa panahong iyon, pinayuhan siyang manatili malapit sa ospital at limitahan ang malalayong paglalakbay. Pumayag ang kanyang pamilya, walang gustong makipagsapalaran pa. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik sila na hawak ang mga resulta. Muli, tinanggap ng doktor ang records, binasa ng maigi, nagtala at tumawag para sa isang internal conference. Ang conference ay naganap sa likod ng saradong pinto. Siya at ang kanyang mga magulang ay umupo sa labas at naghintay, walang nagsasalita. Tanging ang orasan, sa dingding lamang ang gumagalaw. Pagkaraan ng halos 1 oras, bumukas ang pinto at bumalik si Dr. Dizon, kasama ang isang batang babaeng doktor at isang international coordinator. Inihayag ng interpreter na tinatanggap nila ang short-term treatment sa kondisyon na si Sofia at ang kanyang pamilya ay pumirma ng waiver na nauunawaan ang mga panganib, susunod sa lahat ng direksyon at handa sa hindi inaasahang komplikasyon. Ang napiling protocol ay isang bagong therapy na naaprubahan na para gamitin sa Pilipinas ngunit hindi pa karaniwan sa Amerika. Available ang gamot sa ospital. Naniniwala ang mga doktor na may pagkakataon, bagaman walang garantiya, walang nagtanong sa kanya kung handa siya. Alam nila ang sagot. Siya mismo ang pumili na pumunta rito,
hindi para maghintay ng kamatayan, kundi para subukang mabuhay ng iba. Nang makumpleto ang admission papers, hindi niya naramdaman na siya ay nasa isang banyagang bansa pa. Siya ay nasa lugar na kailangan niyang puntahan. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, ngunit handang bigyan siya ng pagkakataon. Nang gabing iyon, nakahiga siya sa maliit na silid sa International Patient Wing. Mahina ang tunog ng bentilador, madilaw at malabo ang ilaw, at isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Walang kaibigan na bumisita, walang bulaklak, walang lobo o greeting cards, tanging isang tahimik na walang pangalan. At sa loob niya, sa unang pagkakataon, hindi na ito puno lamang ng takot. Ang pag-admit ay naproseso ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kanyang pamilya. Matapos pirmahan ang lahat ng papeles, ang bawat susunod na hakbang ay malinaw na itinuro ng mga coordinator. Ang electronic records ay ginawa. Ang impormasyon mula sa Amerika ay na-update at naidagdag. Ang paunang check-up schedule ay isinaayos ayon sa prioridad. Walang kaguluhan, walang matagal na paghihintay, at walang nag-aalinlangan na tingin mula sa medical team. Ang nagpabigla sa kanyang mga magulang ay ang standardisasyon sa operasyon. Walang nagmamadali, walang nag-aapura, ngunit ang lahat ay nangyari sa nakakagulat na bilis. Sa kanyang isip noong oras na iyon, hindi na ito ang pakiramdam ng pagpasok sa isang dayuhang ospital, kundi ang pagpasok sa isang lugar na tunay na nakakaintindi sa kalubhahan ng sakit na ito. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Walang nagtanong kung may insurance siya. Walang nagpakita ng pagkalito sa mga kakaibang pangalan ng gamot. Tinanggap ng lahat ang medical records ng may profesionalismo, pagtuon at pag-iingat. Hindi pag-iingat dahil siya ay dayuhan, kundi dahil siya ay isang pasyente. Pagkatapos ng isang umaga ng mga pangunahing pagsusuri, dinala siya sa inpatient unit ng hematology department. Ang solo room ay maliit, tahimik, malinis, at inilagay malapit sa central nursing station para sa madaling pag-monitor. Inihayag ng coordinator na si Dr. Dizon ang direktang magbabantay sa kanya sa buong panahon ng paggamot. Kasama niya ang isang grupo ng resident doctors, nurses, clinical pharmacists, at nutritionist. Lahat ay pamilyar sa pagtatrabaho sa mga dayuhang pasyente. Ang unang pagpupulong pagkatapos ng admission sa pagitan niya at ng kanyang attending physician ay hindi mahaba ngunit sapat na para maramdaman niya na siya ay pinagkakatiwalaan. Hindi siya gumamit ng magagandang salita. Hindi siya nag-usap tungkol sa pagkakataon o nangako ng himala. Ipinaliwanag lamang niya ng malinaw na ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa mapanganib na antas, ngunit maaari pa ring magawan ng paraan. Ang kanyang katawan ay may sapat na kapasidad upang tanggapin ang gamot. Ang kanyang immune system ay hindi pa ganap na humihina. Ang bagong therapy, bagaman walang pangmatagalang datos sa Amerika, ay nasubukan na sa ilang katulad na kaso sa Pilipinas. Ang mahalaga ay ang mahigpit na pagmonitor at mabilis na pagtugon sa bawat pinakamaliit na pagbabago. Tumango siya at hindi na nagsalita pa. Wala nang lugar sa kanyang isip para sa mga tanong tulad ng, may pag-asa pa ba ako? O ilang porsyento ang pagkakataon? Nalampasan na niya ang yugto ng pangangailangan na malaman ang mga bagay na iyon. Ngayon, ang kailangan lang niya malaman ay may isang taong handang makipaglaban kasama niya. Iyon ay sapat na. Sa unang araw ng gamutan, hindi umalis ang kanyang mga magulang sa corridor ng treatment area. Ang mga nurses ay tuloy-tuloy na nag-check-in at nag-check-out. Ang IV fluid ay maingat na itinala bawat oras. Naroon ang clinical pharmacist upang ipaliwanag ang bawat posibleng side effect. Isang tracking chart sa Ingles ang inimprenta at ibinigay sa pamilya para madaling maunawaan. Ito ay nakasabit sa tabi ng Tagalog chart. Ayon sa internal standard, walang anumang pagkabalisa sa komunikasyon. Kung hindi nila maipahayag sa Ingles, isusulat ito ng staff sa papel, ilalarawan sa pamamagitan ng imahe o tatawag ng interpreter. Ang lahat ng paraan ay ginamit hanggat makakatulong ito sa pasyente na maging panatag. Sa mga sumunod na araw, pumasok siya sa tuloy-tuloy na serye ng therapy. Ang bagong gamot ay hindi nagdulot ng matinding side effects tulad ng nauna niyang chemotherapy, ngunit hindi rin ito madali. Ang bawat round ng infusion ay nagpapahina sa kanya, mas mabagal ang reaksyon ng kanyang katawan kaysa karaniwan.
bahagyang tumaas ang ilang mangan, white blood cell counts. Agad na inayos ng mga doktor ang dosis. Hindi na sila naghintay sa nakatakdang check-up cycle, nagdagdag sila ng supplementary tests pagkatapos ng bawat 2 araw. Ang bawat pagbabago ay sinusuri sa loob ng araw na iyon. Isang beses, isang maliit na palatandaan sa blood result ang nagpatawag sa buong team ng doktor para sa isang biglaang pulong. Hindi nila siya tinuring na isang dayuhang kaso, kundi isang mahirap na kaso. Ang kapansin-pansin ay hindi lamang ang profesionalismo. Ang tunay na nagpabago sa kanya ay ang paraan ng pag-aalala ng medical team sa kanyang kaligtasan. Isang batang nurse na nagngangalang Ate Vina ang dumaan sa kanyang silid matapos ang shift niya para lang magtanong kung gusto niyang palitan ang klase ng lugaw. Isang batang resident doctor na nagngangalang Dr. Ray ang nagpadala sa kanya ng isang scientific article sa Ingles na natagpuan niya na may kaugnayan sa gamot na ginagamit niya. Ang maliliit na kilos na ito ay hindi na itala sa records, wala sa mandatory protocols, ngunit nagpadama sa kanya ng isang bagay na bihira niyang maramdaman sa malalaking ospital sa Amerika, ang personal na atensyon. Nagsimulang magbago ang pananaw ng kanyang ina. Dati, iniisip niya na ito ay isang pansamantalang lugar lang. Naniniwala siya na mabait lang sila sa kanya dahil siya ay dayuhan, isang taong malapit ng mamatay. Ngunit ngayon, nang makita niya na inaalagaan din ng medical team ang mga pasyenteng Filipino sa parehong wing, nang may parehong antas ng dedikasyon, tumahimik siya. Hindi na niya binabantayan ng staff tulad noong una silang pumasok. Natuto siya ng ilang salitang Tagalog para sa basic communication. Maingat siyang nagtala ng dosis ng gamot, oras ng pagkain, at nagmonitor ng sintomas kasama ang nurse. Ang kanyang ama, na nananatiling masusi, ay nagsimula ring magbago. Sumali siya sa weekly discussion sa pagitan ng doktor at ng pamilya ng pasyente. Mas kaunti na ang tanong, mas marami na ang pakikinig. Hindi na siya tumitingin sa orasan sa tuwing nahuhuli ang doktor. Naiintindihan niya na hindi lahat ng lugar ay tulad ng Amerika, ngunit ang natatanggap nila ay higit pa sa inaasahan niya. Nagulat siya nang si Dr. Dizon ay kusa na nagsuggest na mag-imbita ng isang psychologist na makipagkita sa kanya ng pribado, hindi para gamutin, kundi para lang makinig. Sinabi niya na hindi lang ang katawan, kundi pati ang espiritu ay kailangang ayusin sa panahon ng paggamot. Akala niya ay tatratuhin siya bilang isang purong medical case. Ngunit dito, tinatrato nila siya bilang isang tao na may damdamin, may halaga, at may kinabukasan. Lumipas ang 1 linggo at nagsimulang maging stable ang kanyang blood indices. Dahan-dahang bumaba ang WBC count, nawala ang mga palatandaan ng impeksyon, mahina pa rin siya ngunit wala na sa kritikal na kondisyon. Mas nag-optimistic ang mga doktor ngunit hindi sila masyadong nagsasalita. Napanatili nila ang isang mahinahon, nakatuon na pamamaraan, ngunit paminsan-minsan ay nagpapakita ng isang bahagyang pagtango kapag nakita ang pagbuti ng resulta. Sa isang internal round, hindi sinasadyang narinig niya ang isang intern doctor na bumulong sa attending physician sa kasong ito. Akala ko sa simula ay hindi siya aabot. Ang pangungusap na iyon ay hindi nagpatakot sa kanya. Sa kabaliktaran, ipinadama nito sa kanya na siya mismo ay dating imposible. At marahil dahil dito, ang lahat ng natitirang araw niya, gaano man karami, ay nararapat pahalagahan. Nagsimula siya sa umaga na iyon, nakaramdam siya ng hindi maganda. Ang kanyang tulog noong nakaraang gabi ay naging dahilan upang maging mas pagod siya kaysa karaniwan. Nang dumating ang nurse upang kunin ang kanyang temperatura, mas mataas ang resulta kaysa noong mga nakaraang araw. Tiningnan ng kanyang ina ang numero at tumahimik, hindi binanggit ang kanyang iniisip. Tahimik na tinawag ng kanyang ama ang doktor, hindi ipinakita ang kanyang pag-aalala, ngunit naramdaman niya na nagbago ang atmosfera sa silid. Alam ng lahat na ito ay maaaring palatandaan ng isang seryosong komplikasyon. Agad na naabisuhan ang treatment team. Mabilis na humingi ang doktor ng supplementary blood test. Ang sample ay mabilis na ipinadala sa Central Laboratory. Wala pang 1 oras, na-update ang resulta. Tumalon ang WBC count, biglang tumaas ang inflammation index. Isang serye ng mga bagong pagsusuri ang idinagdag sa listahan. Lung imaging, liver function, coagulation indices, lahat ay sinuri ng lubusan.
lumabas ang chief physician sa hapon na may seryosong ekspresyon. Ipinaliwanag niya sa isang mabagal, malinaw na boses sa pamamagitan ng interpreter. Nagpapakita siya ng mga palatandaan ng acute sepsis. Dahil sa kanyang kalagayan, ito ay isang emergency na sitwasyon. Kung hindi makokontrol ng mabilis, ang kahihinatnan ay darating ng napakabilis. Hiniling ng doktor na ilipat siya sa intensive care unit, pansamantalang ihinto ang kasalukuyang therapy upang tumuon sa pagkontrol sa impeksyon. Nanlumo ang kanyang pamilya. Narinig na nila ang kondisyong ito. Alam nila na hindi lang ito lagnat. Nasaksihan na nila ang maraming pasyente na pumasok sa komplikasyong ito at hindi na nakabalik, ngunit walang tumutol. Naintindihan ng lahat na wala ng ibang pagpipilian. Sa ICU room, mahigpit siyang binantayan bawat oras. Ang mga kagamitan ay konektado upang patuloy na suriin ang kanyang vital signs. Nakipag-ugnayan ang treatment team sa mga critical care physician upang bumuo ng isang emergency protocol gamit ang broad-spectrum antibiotics at immune support therapy. Ang mas malalakas na gamot ay ipinasok, umaasa na mapabagal ang proseso ng impeksiyon. Inilagay siya sa isang semi-strict isolation mode upang maiwasan ang panganib ng cross-infection mula sa ibang pasyente. Ang mga doktor ay nagpapalit-palitan sa duty, ang mga nurses ay nagche-check ng kanyang vital signs bawat oras. Siya ay nahulog sa isang malabo na estado, unti-unting nawawala ang kamalayan sa oras. Kapag gising siya, narinig lang niya ang ilang putol-putol na salita, hindi sapat upang maintindihan kung ano ang nangyayari. Kapag pagod, nahuhulog siya sa isang estado ng pagkawala ng malay, hindi na makilala ang totoo sa hindi. Isang umaga, pumasok ang doktor na may hawak na folder ng records. Sinabi niya sa interpreter na ang pinakabagong resulta ay nagpapakita na siya ay papasok na sa yugto ng impeksiyon sa central nervous system. Kung walang magbabago sa loob ng ilang oras, lalabas ang sitwasyon sa kontrol. Inabisuhan ang kanyang mga magulang na maghanda ng kanilang sarili. Sa puntong ito, ang lahat ay naghihintay na lamang. Ang gamot ay inayos na sa pinakamataas na limitasyon na pinahihintulutan. Ang pangangalaga ay itinaas sa maximum na antas. Ang bawat abnormal na index ay iniulat agad in real time. Hindi umalis ang medical team sa ICU ng matagal. Nagpapalit-palitan sila sa duty, patuloy na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa isang bihirang sandali ng kalinawan, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa sulok ng silid. Nakatayo ang kanyang ama malapit sa pinto, hawak ang telepono ngunit hindi nagsasalita. Hindi nila napansin na gising na siya, hindi siya makapagsalita. Narinig lang niya ang mahinang tunog ng kagamitan at doon sa malayo ang bulong ng isang nurse na naguulat ng blood pressure sa duty doctor. Nang gabing iyon, nangyari ang himala. Bahagyang bumaba ang temperatura, unti-unting naging stable ang heart rate at ang inflammation index ay nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Hindi nangahas magsalita ang duty doctor, ngunit maingat nilang itinala. Pagsapit ng sumunod na umaga, patuloy na bumuti ang kalagayan. Ang mga palatandaan ng impeksiyon sa nervous system ay hindi na umuunlad. Ipinakita ng mga resulta na nagsimula ng gumana ang gamot, bumalik ang attending physician sa hapon. Hindi siya nagsalita ng marami, tiningnan lang niya siya at sumenyas na ang sitwasyon ay nagbabago ng positibo. Hindi siya makapagsalita ngunit malinaw na naramdaman niya ang isang bagay, kakalampas lang niya sa hangganan. Hindi pa rin makapaniwala ang kanyang mga magulang. Hindi sila umalis sa ospital, naghihintay sila sa bawat resulta. Hindi sila nangahas na umasa ng husto, ngunit hindi na sila desperado tulad ng dati. Ang mga nurses ay nagsimulang magtala gamit ang sulat kamay upang iulat sa doktor ang bawat pinakamaliit na pagbabago. Kailangan pa rin siyang mahigpit na bantayan, hindi pa rin pinapayagan na ilipat palabas ng ICU, ngunit sapat na ang mga palatandaan ng pagbuti upang mapanatili ang opsyon ng patuloy na paggamot. Isang tanghali, nang siya ay ganap na gising, lumapit ang duty doctor at bumati sa isang mas banayad na boses kaysa karaniwan. Sinabi niya na kung magiging stable ang lahat sa loob ng ilang araw, ililipat na siya sa regular na treatment area. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o mag-alala. Ngunit sa loob niya,
nagsimulang mag-apoy ang isang maliit na pananampalataya. Sa araw na lumabas siya ng ICU, nakatayo ang mga medical staff sa magkabilang gilid ng daanan, walang sinasabi ngunit puno ng kahulugan ang kanilang mga mata. Nasaksihan nila siya na lumapit sa hangganan, at ngayon ay nasasaksihan nila siya na bumabalik, walang nag-usap tungkol sa swerte. Alam ng lahat na walang anumang bagay ang nagmula sa pagkakataon. Iyon ay ang pagsasama-sama ng profesionalismo, pagsisikap at pagtitiyaga. Dinala siya pabalik sa kanyang orihinal na treatment room. Dahan-dahang tinanggal ang mga supporting equipment. Ang mga malalakas na gamot ay pinalitan ng maintenance protocol. Ang kanyang ritmo ng buhay ay naging mas mabagal. Mahina pa rin siya, hindi pa rin kayang umupo ng matagal, ngunit malinaw na ang kanyang kamalayan. Nagsimula siyang tandaan ang bawat mukha, bawat boses na tumulong sa kanya na makalampas. Sa unang gabi niya, pagkatapos bumalik sa regular na silid, dumaan ang attending physician, dala ang isang plano para sa pag-aayos ng susunod na therapy. Hindi niya binigyang diin ang himala ng paggaling. Sinabi lang niya, magpapatuloy tayo mula rito. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip tulad ng isang kampana. Pagkatapos ng lahat, nandito pa rin siya, at kung nakarating na siya sa puntong ito, walang makakapigil sa kanya na subukang magpatuloy. Hindi na kailangan ng sinuman na kumpirmahin ito para sa kanya. Naramdaman niya mismo ito sa lahat ng pinagdaanan niya, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Pilipinas, nagsimula siyang maniwala na ang lugar na ito ay hindi lamang ang huling destinasyon, nagsisimula itong maging simula ng isang bagay na mas malaki. Matapos ang mga nakaka-stress na araw sa intensive care unit, inilipat siya pabalik sa regular na silid ospital. Ito ay hindi lamang nagmarka ng isang hakbang sa kalusugan, kundi nagpabago rin sa buong pakiramdam niya sa lugar na ginagamot siya. Mula sa isang banyagang ospital, sa isang bansa na kalahating mundo ang layo, unti-unti itong naging pamilyar na espasyo. Bawat mukha ng medical staff ay may dala ng isang piraso ng alaala. Ang mahinang pagtawag sa kanyang pangalan sa Tagalog ay hindi na nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba, kundi naging bahagi na ng bagong ritmo ng buhay. Hindi na niya naramdaman na malayo siya sa bahay. Lahat ng tao sa department ay nagpakita ng ginhawa nang makita siyang bumalik. Ang duty nurse ay mas madalas ngumiti. Ang resident doctors ay nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa mga bagay na labas sa medisina, tulad ng paborito niyang pagkain o musika na pinakikinggan niya. Isang medical intern ang humingi ng tulong sa interpreter upang magtanong tungkol sa pag-aaral sa kolehiyo sa Amerika. Ang maliliit na bagay na ito ay nagpadama sa kanya na siya ay isang tunay na tao, hindi isang medical record o isang kritikal na kaso. Ipinagpatuloy ang paggamot na may mas inayos na dosis ng gamot. Ang bagong biological drug ay nananatiling pangunahing bahagi ng therapy, ngunit ngayon ay sinamahan na ng immune support medication upang mabawasan ang panganib ng pag-ulit ng impeksiyon. Hindi nagmamadali ang mga doktor. Gusto nilang tiyakin na bawat hakbang ay kontrolado. Nagbigay sila ng oras upang ipaliwanag ang bawat pagbabago sa treatment plan. Hindi nilaktawan ang anumang detalye kahit hindi na siya kasing dami ng tanong tulad ng dati. Tuwing umaga, isang grupo ng mga batang doktor ang pumupunta upang mag-check-up. Laging may isang nagtatala, isang nagtatanong, at isang nagpapaliwanag sa kanya sa basic English. Minsan, dadaan lang ang chief physician at magsasabi ng isang maikling pangungusap at aalis. Ngunit malinaw na ipinakita ng kanyang mata ang pag-aalala na hindi lamang nasa salita. Isang beses, nagsuggest siya na baguhin ang oras ng gamutan patungong hapon upang makakuha siya ng sapat na tulog sa umaga. Kahit na ito ay nagpabago sa schedule ng buong team. Ang mga pag-aayos na ito ay hindi sa pilitan, ngunit may espesyal na halaga. Ang mga araw ng paggamot ay lumipas sa isang mabagal na tulin, wala ng mga krisis, ngunit hindi rin ito ganap na payapa. Malinaw niyang naramdaman na nagbabago ang kanyang katawan araw-araw, ngunit hindi ito laging komportable. Isang araw, ang gamot ay nagdulot ng pagduduwal sa kanya buong maghapon. Isang araw, bahagyang bumaba ang hematology index, nag-alala ang doktor, ngunit walang nagpakita ng pagkataranta. Ang lahat ay hinarap bilang isang natural na bahagi ng proseso ng paggaling. Isang batang nurse na nagngangalang Nurse Maya
ang nagsimulang makipag-usap sa kanya ng mas madalas. Hindi siya mahusay mag-Ingles, ngunit laging nagsisikap. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng simpleng mga pangungusap, ngiti at gestures. Madalas siyang nagdadala ng malambot, madaling tunawin na pagkain. Minsan ay nagtatanong pa kung gusto niya ng Filipino food o Western food. Nasanay na siya sa lugaw, buko juice, at sinubukan pa ang taho, mga bagay na hindi niya kailanman ginamit sa Amerika. Bawat pagkain ay isang maliit na pagtuklas na nagpapabawas sa pagkabagot ng mga araw sa ospital. Paminsan-minsan, dadaan ang clinical pharmacist at bibigyan siya ng listahan ng mga bagong gamot at ipapaliwanag ang layunin ng bawat isa. Nagulat siya nang makita na naglalaan sila ng personal na oras para sa bawat pasyente. Sa malalaking ospital kung saan siya ginamot sa kanyang bayan, bihira na makaharap ng mga pharmacist ang pasyente. Nagtatrabaho lang sila sa mga doktor. Ngunit dito, hindi lang nila alam ang kanyang pangalan, alam din nila kung aling gamot ang nagpaparamdam sa kanya ng allergic at kung anong oras siya madalas napapagod. Ang personalisadong pangangalaga na ito ay nagpadama sa kanya na hindi siya nalulunod sa karamihan. Isang araw, inanyayahan siyang sumali sa isang psychological counseling session na inorganisa ng isang grupo ng volunteer doctors. Nagtatrabaho sila sa psychology department ng isang medical university, nakikipagtulungan sa ospital upang suportahan ang mga pasyenteng may cancer. Kahit na ang counseling ay ginawa sa Tagalog, matiyagang inihatid ng interpreter ang bawat tanong at sagot. Nagkwento siya tungkol sa pakiramdam ng pagiging naliligaw, tungkol sa matagal na pagod, at tungkol sa takot na bumalik sa dating lugar matapos masanay sa lugar na ito. Hindi nagbigay ng solusyon ang counselor. Nakinig lang sila at nagsuggest na isulat niya ang kanyang daily diary bilang isang paraan upang makipag-usap sa kanyang sarili. Mula noon, nagsimula siyang magsulat, hindi mahaba, ilang linya lang bawat gabi. Minsan, ito ay tungkol sa bagong pagkain na sinubukan niya. Minsan, ang pangalan ng isang nurse na hindi pa niya matandaan. Minsan, ang pangungulila sa mga kaibigan sa Seattle. Ang mga pahina ng sulat ay tumulong sa kanya na maramdaman na siya ay nabubuhay bawat araw, hindi na lang nagbibilang paatras ng oras tulad ng dati. Ang kanyang ama naman ay nagsimulang kumuha ng litrato. Hindi siya nagpicture ng masyadong espesyal na bagay, ilang maayos na tanghalian, isang signboard sa Tagalog o isang sulok ng koridor kung saan siya madalas naglalakad. Sinabi niya na sa pagbalik nila sa Amerika, gusto niya ng isang bagay na magpapaalala sa panahong ito. Hindi para ikuwento sa iba, kundi para paalalahanan ang kanyang sarili na may pagkakataon na akala niya ay nawala na ang lahat, ngunit natagpuan niya ang pag-asa sa lugar na hindi inakala ng sinuman. Ang kanyang ina naman ay mas tahimik. Sumulat siya ng liham sa kanyang tiyahin sa California, nagkuwento ng maikli tungkol sa pag-unlad ng paggamot. Sa liham, hindi niya sinabi ang tungkol sa mahihirap na sandali. Binigyang diin lang niya na ang kanyang anak ay inaalagaan ng napakahusay, na ang ospital ay malinis, na ang mga doktor ay matiyaga at may konsensiya. Isinulat niya na sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming buwan, naglakas loob siyang maniwala sa isang bagay na labas sa sakit. Isang umaga, dumaan ang attending physician tulad ng karaniwan, dala ang mga bagong resulta ng pagsusuri. Hindi siya agad nagsalita, tiningnan lang niya siya sandali at sinabing ang mga index ay umuunlad ng lampas sa inaasahan. Ang pangunahing therapy ay pananatilihin, ngunit magsisimula silang maghanda para sa outpatient treatment phase kung magpapatuloy ang lahat na maging stable. Natigilan siya nang marinig ang impormasyon, hindi dahil nagulat siya, kundi dahil matagal na siyang nabubuhay para hindi na mangahas na umasa ng maaga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay nangyari sa paraang hindi na maitatanggi. Ang mga numero sa result chart ay hindi nagsisinungaling. Ang mga palatandaan ng paggaling ay malinaw na nakikita sa bawat round ng pagsusuri at alam niya na nalampasan niya ang isang yugto na maging ang mga may karanasan ay hindi sigurado. Malinaw na sinabi ng doktor na hindi ito ang katapusan ng paggamot kundi isang transition lang. Kailangan pa rin niyang panatilihin ang gamot, kailangan pa rin ng regular na follow-up, kailangan ng mahigpit na control sa diet at pahinga. Ngunit ang lahat ng ito ay maaaring gawin sa labas ng inpatient unit. Ibig sabihin,
Hindi na siya kailangang mabuhay bawat araw sa silid ospital, hindi na kailangang gumising sa gitna ng gabi dahil sa check ng vital signs, hindi na kailangang marinig ang tunog ng makina sa tuwing may emergency ang iba sa unit. Ibig sabihin, malapit na siyang makabalik sa pagiging isang tunay na nabubuhay na tao. Ang kanyang pamilya ay nakarinig ng balita at walang sinuman ang agad na nagsalita. Pangarap nila ang sandaling ito. Ngunit nang dumating ito, ang lahat ng emosyon ay naging masyadong malaki upang maipahayag. Tahimik lang na tiniklop ng kanyang ama ang folder ng monitoring records. Maingat na tinanong ng kanyang ina ang doktor sa bawat detalye sa bagong plano. Siya naman ay umupo lang at nakinig sa bawat salita at sinubukang tandaan, tila natatakot na kung maging pabaya siya, ang magandang bagay na ito ay mawawala. Matapos ang huling appointment sa inpatient unit, inayos niya ang maliliit na bagay na naingatan niya sa ospital. Ilang cards, ilang notes, ang diary notebook, at maging ang maliit na papel na may salamat na nakasulat sa Tagalog na ibinigay sa kanya ng isa pang pasyente. Walang anumang material na halaga, ngunit lahat ay patunay ng pinagdaanan niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito itatago, ngunit sa sandaling iyon, alam niya na bawat isa ay nararapat dalhin. Nang lumipat siya sa outpatient treatment area, ipinakilala siya sa isa pang doktor na patuloy na mahigpit na magbabantay sa kanyang blood indices at tugon sa gamot sa panahon ng paggaling. Ang bagong doktor ay bata, mahusay mag-Ingles at tila pamilyar sa pagtatrabaho sa mga international patients. Sa unang pagpupulong, tinanong siya nito kung gusto ba niyang panatilihin ang koneksyon sa dating treatment team. Tumango siya, ngumiti ito at sinabing, "Normal lang iyan dahil walang makakalimot sa mga taong naghila sa atin mula sa bangin." Isang bagong treatment schedule ang itinatag. Pupunta siya sa ospital ng 3 beses bawat linggo para sa blood test at kumuha ng gamot. Sa pagitan ng mga appointment, pinayuhan siyang magpahinga, mag-ehersisyo ng bahagya, at itala ang anumang abnormal na palatandaan upang iulat. Sa labas ng oras na iyon, maaari siyang lumabas para maglakad, kumain sa mga pamilyar na lugar kung papayagan ng kanyang kalusugan. Pinayuhan siya ng doktor na iwasan ang matataong lugar, panatilihing malinis ang kanyang mga kamay, at patuloy na mahigpit na bantayan ang side effects. Ngunit ang lahat ng ito, kumpara sa pagiging nasa ICU, ay nakakaginhawa. Nagsimula siyang maramdaman muli ang ritmo ng buhay sa labas ng ospital. Ang maliliit na bagay na inakala niya na hindi na niya magagawa. Isang umaga na nakaupo sa isang maliit na coffee shop, isang hapon na nagbabasa sa isang tahimik na parke, isang beses na sumubok ng bagong pagkain na niluto ng kanyang ina ayon sa direksyon ng isang lokal. Ang bawat sandali ay tulad ng isang regalo, hindi dahil sila ay espesyal, kundi dahil sila ay nangyayari. Sa panahon ng pahinga sa pagitan ng mga paggamot, madalas siyang bumabalik sa ospital upang bisitahin ang dating grupo ng nurses. Sinalubong nila siya ng isang maliwanag na ngiti, nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan, nagkuwento ng ilang maliliit na bagay sa inpatient unit. Isang beses, binigyan siya ng isang nurse ng maliit na panyo na may burda. Sabi niya, ang kanyang ina ang gumawa nito para iregalo sa international patients. Hawak niya ang regalo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman lang niya na gumaan ang kanyang loob, tila may nagbaba ng isang pag-aalala na matagal na niyang dala. Isa sa mga bagay na pinakanatandaan niya ay ang koneksyon sa pagitan ng mga pasyenteng matagal na ginamot. Kahit hindi pareho ang wika, ang mga mata, ang ngiti o simpleng pagtango ay sapat na upang magkaintindihan. Nakita niya ulit ang batang babae na nagsabi ng welcome sa kanya noong araw na iyon. Mas nag-usap na sila, nagbahagi tungkol sa libro, pelikula at daily routines. Isang beses, binigyan siya ng batang babae ng isang Japanese comic book sa Tagalog na bersyon, sinabing kahit hindi niya mabasa, sapat na ang mga imahe upang makita kung gaano ka-cute ang mundo. Hindi niya naintindihan ang lahat ng binasa niya, ngunit tumawa siya sa ilang pahina dahil sa kaibahan ng karakter. Unti-unti, naintindihan niya na ang paggaling ay hindi lang tungkol sa pagbalik ng blood indices sa normal. Ito ay kapag nagsimulang ngumiti muli ang isang tao, nagsimulang magsalita tungkol sa short-term plans,
Nagsimulang magtanong sa iba tungkol sa kanilang kinabukasan, nagsimulang mag-isip tungkol sa mga bagay na labas sa kanyang sarili, at alam niya na nagagawa niya iyon. Hindi na kailangan ng sinuman na kumpirmahin. Sapat na bawat umaga na gumising siya, may naramdaman siyang isang bagay na aabangan. Isang araw, habang nakaupo sa waiting room sa outpatient clinic, nakatanggap siya ng text message mula sa isa sa dating resident doctors. Nagpadala siya ng pagbati kasama ang larawan ng pinakabagong scientific article tungkol sa gamot na ginagamit niya. Sinabi niya na ang Pilipinas ay isa sa ilang bansa sa Asya na nag-aproba ng gamot na ito ng mas maaga kaysa Amerika at naniniwala siya na iyon mismo ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya. Binasa niya ang text message at naramdaman niya na puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Hindi lang dahil sa swerte, kundi dahil may mga taong nangahas na maniwala sa bago at nangahas, nabigyan siya ng pagkakataon noong siya mismo ay hindi nangangahas. Ang huling follow-up appointment bago siya umalis sa Pilipinas ay mabilis na naganap. Binati siya ng mga doktor ng swerte. Maingat na pinayuhan tungkol sa susunod na protocol sa pag-uwi niya sa Amerika at inimprenta ang bilingual records para madaling maipadala sa kanyang doktor sa kanyang bayan. Sinabi nila na kung may kailangan siyang tulong, magpadala lang ng email, nasaan man siya, handa silang sumuporta. Umalis siya sa clinic, dala ang isang tumpok ng records, isang bag ng gamot, at isang puso na puno ng mga alaala na hindi niya maipangalan. Ang mga alaala na wala sa reseta, wala sa treatment plan, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng paggaling, at naintindihan niya na kahit bumalik pa siya o hindi sa hinaharap, ang lugar na ito ay mananatiling bahagi ng kanyang buhay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil may taong naniwala sa kanya sapat na upang magsimula muli. Noong siya mismo ay hindi pa sapat ang lakas ng loob na maniwala doon, ang tren patungong Cebu City ay umalis bago pa sumikat ang araw. Sumakay siya kasama ang kanyang mga magulang sa soft seat coach ayon sa direksyon ng staff sa istasyon. Ang lahat ay maayos at maingat na inayos. Pagkatapos ng ilang linggo ng paggamot at paggaling sa Maynila, inirekomenda ng mga doktor sa The Medical City na maaari na siyang maglakbay ng maikli upang magbago ng hangin basta't may angkop na plano sa pahinga. Hindi siya pumili ng mga sikat na tourist spots. Pinili niya ang Cebu dahil doon nakatira ang isang kaibigan na nagpadala sa kanya ng panyo na may burda ng kanyang pangalan sa Tagalog at isang maliit na papel na may "Mabuhay ka pa, ha?" Hindi niya pa nakikita ang taong iyon. Alam lang niya na isa siyang batang nurse sa orihinal na care team. Ngunit sa loob niya, ang maliliit na bagay na iyon ay nararapat na hanapin. Ang Cebu at ang mas banayad na init nito ay hindi tulad ng mainit at maalinsangang klima ng Maynila. Maingat na naghanda ang kanyang ina ng manipis na jackets, shawls at backup na gamot. 3 beses na sinuri ng kanyang ama ang address ng hotel, tumawag ng maaga upang kumpirmahin na ang silid ay may sapat na kondisyon para sa pagpapahinga. Hindi siya masyadong nagsalita, tahimik lang niyang pinanood ang lahat. Ang biyahe na ito ay hindi para mag-explore at hindi rin para maghanap ng anumang malaking bagay. Ito ay simpleng isang hakbang pasulong pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay na akala niya ay natapos na. Dumating sila sa isang umaga na may mahinang sikat ng araw. Naghihintay na ang maliit na kaibigan sa lobby ng hotel. Siya ay nakasuot ng puting jacket, maliwanag ang mukha, banayad ang boses, tila matagal na silang magkakilala. Hindi na kailangan ng mahabang introduksyon, sapat na ang isang pagtango, isang tingin. Alam niya na tama ang pagpunta niya rito. Ang mga araw sa Cebu ay dumaan ng mabagal, walang mahigpit na schedule, walang lugar na sapilitan puntahan. Dinalaw lang nila ang ilang maliit na kainan malapit sa Magellan's Cross, naglakad sa paligid ng lumang lungsod ng maaga sa umaga, umupo sa isang tahimik na coffee shop at nagbasa. Paminsan-minsan, bumibisita ang bagong kaibigan, nagdadala ng maliliit na regalo tulad ng otap, masarial o isang kahon ng kape. Tinanggap niya ang lahat ng may pasasalamat hindi dahil sa halaga ng material, kundi dahil sa kabaitan na laging naroroon sa mga lugar na hindi inaasahan ng sinuman. Isang beses sa pag-uusap, tinanong niya kung bakit pinili ng kanyang kaibigan ang propesyon ng pag-nurse kahit alam niya na mahirap ang trabaho at minsan ay hindi kinikilala.
Ang sagot ay simple, dahil gusto niyang tulungan ang mga taong walang sinuman sa tabi nila, dahil nasaksihan niya ang isang dayuhang pasyente na namatay ng tahimik. At dahil umaasa siya na kung isang araw, siya o ang kanyang pamilya ay nasa katulad na sitwasyon, mayroon ding isang taong handang tratuhin sila ng may puso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman lang niya na ang mundong ito, gaano man karaming kawalang katarungan o kawalan ng mayroon, ay laging may mga tao na nagpaparamdam sa iba na gustong maniwala pa. Sa araw na umalis siya sa Cebu, tumayo siya ng matagal sa harap ng bintana ng silid ng hotel, nakatingin sa syudad na gumigising. Sa kanyang puso, wala na ang panghihinayang tulad ng mga nakaraang pag-alis. Natutunan na niya kung paano magpaalam ng banayad sa mga lugar na naging mahalaga sa kanya. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil alam niya na ang tunay na mahalaga ay naingatan na sa kanyang puso. Nang bumalik siya sa Maynila upang maghanda para sa paglalakbay pauwi sa Amerika, dinalaw niya ang ospital ng huling beses hindi para sa follow-up, kundi para lang magpaalam. Naalala pa ng ilang doktor ang kanyang pangalan. Nagtanong sila ng maikli, binati siya ng mabuting kalusugan, pinayuhan na panatilihin ang komunikasyon sa pamamagitan ng email. May isang dating nurse na nagbigay sa kanya ng isang maliit na tela na bag. Sa loob ay may keychain na gawa sa kahoy na may hugis ng isang tarsier, walang card, walang bulaklak, tanging mga ngiti at tapat na tingin. Sa flight pabalik, hindi siya natulog. Binuksan niya muli ang kanyang lumang notebook kung saan niya itinala ang kanyang paglalakbay mula sa unang araw ng admission. Ang kanyang magulo na sulat kamay sa simula ay unti-unting naging maayos at malinaw. May mga seksyon na nagsulat tungkol sa sakit, takot at pakiramdam ng gusto niyang sumuko. Ngunit may mga pahina rin na puno ng pag-asa tungkol sa unang beses na narinig niya ang doktor na nagsasabing ang index ay bumuti tungkol sa kulay ng unang matamis na tinapay pagkatapos ng mahabang araw na hindi siya nakakain, tungkol sa tawa ng isang pasyenteng matanda na nakaupo sa parehong upuan sa klinik. Ang bawat linya ay isang hakbang at hindi siya huminto sa gitna. Nang lumapag siya sa international airport sa kanyang bayan, mas malamig ang panahon kaysa sa naaalala niya, mas tuyo ang hangin, mas tahimik, ngunit wala na sa kanyang puso ang pakiramdam ng pagiging hiwalay. Nagdala siya ng isang bahagi ng Pilipinas sa kanyang puso, isang bahagi ng mga taong hindi pa niya nakikilala ngunit handang tanggapin siya sa kanilang buhay. Isang bahagi ng medical system na akala niya ay banyaga, ngunit naging lugar ng kaligtasan. Isang bahagi ng pananampalataya sa kabaitan noong nawala na ang lahat ng kanyang pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang paggamot sa isang malaking medical center sa kanyang bayan alinsunod sa protocol na inayos ng mismong team ng mga doktor sa Pilipinas. Nagbasa ang doktor sa Amerika ng translated records at tumango sa maraming desisyon na ginawa. Isa sa mga attending physicians ang nagsabi na talagang swerte siya na nakakuha ng access sa biological drug na nasa proseso pa ng pag-aproba sa Amerika. Ngunit alam niyang malinaw na hindi lang ang gamot ang nagligtas sa kanya. Ang pangangalaga, ang kabaitan, at ang pagtitiyaga mula sa mga taong iyon sa malayo ang talagang nagpabalik sa kanya. Nag-enroll siya ulit sa university program at sa pagkakataong ito, pinili niya ang medical translation. Hindi dahil gusto niyang maging doktor, kundi dahil gusto niyang maging isang taong makakakonekta sa pagitan ng pasyente at ng nagpapagamot, lalo na sa mga hindi nagsasalita ng parehong wika. Gusto niyang maging tulay tulad ng ginawa ng mga dayuhan sa Pilipinas para sa kanya. Madalas pa rin siyang sumulat sa kanyang mga kaibigan sa ospital, nagpapadala ng larawan, nagtatanong tungkol sa kanilang kalusugan, nagbabahagi ng pag-unlad ng kanyang paggamot. Isang beses, sumagot ang isang batang doktor. Sinabing itinatago pa rin nila ang card na ipinadala niya bilang paalala ng tunay na halaga ng propesyon. Maraming nagtanong sa kanya kung bakit pa rin siya nag-iisip tungkol sa lugar na iyon. Ngumiti lang siya dahil may mga lugar na minsan lang tayo mapupuntahan sa buhay ngunit nananatili sa ating kaluluwa magpakailanman. Nang imbitahan siyang magbahagi sa isang lecture para sa mga medical students, isang bagay lang ang sinabi niya. Ang himala ay hindi ang nakaligtas ako, kundi ang nabuhay ako bilang isang tao sa pinakamahinang sandali. Walang pumalakpak, ngunit sa audience, ang atmosfera ay tahimik ng matagal at naniniwala siya
na kung isang araw, ibabalik siya ng buhay sa dating lugar, kahit na dumaan lang. Ngingiti siya hindi upang hanapin ang anumang nawala, kundi upang paalalahanan ang kanyang sarili na ang kabaitan, kapag ibinigay sa tamang oras, ay maaaring magpabago sa kapalaran ng isang tao. Iyan ang naranasan niya at iyan ang dadalhin niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Salamat po.